Bakit feeling malungkot ka at kulang pa yung ginagawa mo? Yan, papag-usapan natin ngayon yan sa vlog na to. By the way, ako nga pala si Christopher Orbilio. Yan, nagtatrabaho ko sa DepEd teacher. Yan. So, makwento ko lang. Naramdaman ko rin yan nitong mga karang taon. And pagising ko sa umaga, browse sa Facebook. Then, mamaya feeling pagod na pero wala naman akong nagawa. At feeling ko kulang, marami pa akong kailangang gawin. Feeling ko wala pa akong na-achieve. Feeling ko kailangan ko pang ng ganito, maabot ito para maging masaya. Kaya ang lungkot. Kaya ang ginawa ko, tinigil ko yon. Pagbabrowse sa social media pagkagising. Ginawa ko, inom ng tubig, basa ng libro, yung Bible, and then suot yung sapatos, tapos takbo na. At ang naging transformation, gumanda yung perspective ko sa buhay. Yung na-appreciate ko yung mga malilit na meron ako. Yung mga small wins ko, nakikita ko na siya ngayon. Alam mo, ang dahilan lang naman bakit tayo malungkot. Feeling natin kulang. Feeling natin kailangan pa natin mag-grind. Tapos mamaya parang wala pa tayong natatapos pero pagod na tayo. Ang nangyayari kasi, lumalawak yung point of comparison natin. Natural kasi sa ating mga tao yung i-compare natin yung buhay natin sa ibang tao. Yan. Gaya nung kami, mga bata pa, dun sa Ricarte Sur, sa Quirino, Difon Quirino. Ang buhay lang naman namin doon, kinukumpara lang namin sa mga kapitbahay namin. Kung sino yung pinakamaraming nahuling isda sa ilog. Yan, kung sino yung pinakamaraming ani ng mais. Pinakamaraming bentang gulay. Yun lang. Kung sino may TV na may antena. Yun lang. Kung sino mga merong ganon, yun yung mga may kaya. Yun na yun, maliit lang. At maliit lang din yung point of comparison namin. Sa barangay, sa purok lang, kukunting tao. And doon, yan, nainggit and na-compare yung sarili. Pagkatapos niyan, trabaho, nakikita namin kung anong ginagawa nila. Tatanim, pupunta sa ilog, mukha ng isda. So, simpleng mga bagay lang. Ayan, at kalaunan, nakukuha din namin kung anong meron sila, anong result nila. Ngayon kasi, kaya tayo malungkot, kaya tayo feeling pagod. Kasi ang point of comparison na natin ngayon ay buong mundo. Ayan, nakikita natin sino may yung mayaman, umaangat, may magandang kotse, bahay, travel. Nakikita na natin lahat sa social media. Kaya, yung mga maliliit na ginagawa na natin, hindi na natin na-appreciate. Yung mga malilit na panalo natin, hindi na natin nakikita. Yung mga malilit na meron tayo, parang baliwala, walang silbi sa paningin na natin. Kasi nakikita natin yung success ng iba. Kaya wala yung happiness sa puso natin. Dahil feeling natin, kulang pa tayo. Kailangan pa natin mag-grind. Kaya sa buong araw na inisip na natin yon kung anong meron sa iba, pagod na tayo. Pag-iisip pa lang yun Ayan, kaya yun yung dahilan. So, anong dapat gawin natin ngayon? Iwas tayo sa social media kung kaya natin. Paglaban natin. Basa tayo ng libro, basa tayo ng mga words of God, Bible, para ma-align ulit yung ating internal peace. Yan. At yung meditation ba na hindi na kumbaga may mga malilit tayong blessing, success, panalo, yon para makita natin yung mga yon. Huwag yung kino-compare natin yung buhay natin sa buong mundo, sa maraming tao. Matatalo talaga tayo dyan. Ayan. So, ang kailangan mo lang gawin, compare mo yung sarili mo ngayon kumpara kahapon. Yun lang. Ayan. So, yun.
Yun yung ano, trabahon natin. Yun, tapos na itong vlog natin at muli ako si Christopher Orbillo, teacher, vlogger na mayroong 100 follower. Kaya pa-subscribe naman, pa-follow na rin yung aking page para madagdagan naman yung aking followers. At sama-sama tayong ano, mag-transform sa buhay. Yan, unahin natin yung ating ano yun, yung kalooban. Unahin natin yung ating sarili. Ayan, mag-exercise tayo, mag-jogging, kumain ng tama, matulog ng tama, at magbasa ng libro. And then, lahat ng mga ginagawa natin, isipin natin, hindi para sa atin, kundi paglilingkod, pagsiserve. Ayan, paglilingkod, pagsiserve sa taas. Yan, yun yung pinaka the best na makukuha natin, reward natin pag tayo tumatrabaho ng malupit. Yun lang, bye-bye!